Alam po ba ninyo ang significance ng arko ni Noah sa krus ng ating mahal na Panginoong Hesukristo? Una, pareho po silang kahoy. Amen? Pangalawa, ito lang po yung pinaka-importante. Parehong ginamit sa kaligtasan. First, syempre, malakihang baha, buong daigdig na baha. So, nag-utos ang mahal na Panginoong Hesukristo kay Noah, kinausap ni Jesus si Noah, sabi niya, Noah, gumawa ka ng bangka. Kanya. Narinig yung boses, sino yun? Kanya. Ano kaya yun? Kanya siguro, no? Gumawa ka ng bangka. Arko. Yun. Yung po ang buong pangyayari yan. Yung totoong nangyari noon. Tapos, alam po ba ninyo kung ilang taon ginawa yung arko? Masyasyak po kayo, 100 taon. Okay? So, ang Panginoon po, si Jesus, nagbibigay siya ng chance sa mga tao upang maligtas sila. Old Testament pa lang yan, pero yung puso ng Panginoong Hesukristo kay laki-laki para alukin ng kaligtasan ang lahat ng tao sa buong sandaigdigan. He's asking or He's giving a chance to each and every person sa buong mundo na makilala siya bilang Lord and Savior. Kaya sabi ni Jesus, Noah, papasukin mo ika ng paris-paris ang mga hayop. Alam na po natin, the rest was history. At alam naman natin na habang binibuild niya yung arko, Noah was being laughed upon by those people surrounding him. Hindi siya pinaniwalaan. Bagkus, dinededman nila siya, pinagtatawanan pa. Noah, what are you doing? Can't you see katindi ng sikat ng araw and yet you are doing something na parang babaha ng malakas? O di ba? Parang they are not giving an importance doon sa binanggit nga naman ni Noah na salita mula kay Jesus. So, the importance of not ignoring the words of Jesus is very important also. At nakita ko rin po dito po sa Bagong Tipan, ang krus ni Hesukristo ay kahoy at ginamit sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. So ito po yung significance dito, parehong kahoy at parehong ginamit sa kaligtasan. So ngayon po, ang sino mang maniniwala sa Kanya ay magkakalooban ng buhay na walang hanggan by simply putting their faith in Him, in His finished work on the cross. It's very important to know na ang kaligtasan lang po ngayon ay si Jesus at ang ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Maliban ho naman doon, wala na po kung alam na ibang sukat paraan ng kaikaligtas ng mga tao, bagkus doon lamang po sa katotohanan na doon sa tinapos niyang gawa sa krus, nandoon na po ang kaligtasan. Okay? So, ang gusto ko pong ibahagi lang po sa inyo ngayon, walang ibang daan tungo sa kaligtasan, whether Old Testament o New Testament, maliban kay Jesus Christ. Sa Old Testament, may kasamang work, syempre, by law. Pero si Jesus din po yung God na nasa behind all of this. Jesus is very, very concerned sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya imbis na tayo ang parusahan, tayo ang putungan ng koronang tinik, tayo ang ipako dun sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus, ako na lang po ang ako na lang po ang putungan ng koronang tinik, magpasan ng krus, ahampasin, duraan ng muka, bugbugin, di ba? Magpasan ng mabigat na krus at ipako dito pagdating sa Golgotha. Ako na lang, wag na lang sila. So, inispare tayo ni Jesus dyan dahil mahal po niya tayo. Pero tandaan niyo po ito, pag napabayaan po ninyo yung katotohanan na dinedma ninyo yung kaligtasan na inaalok ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus, kayo po ay mawawalan na po ng pag-asa. Forever and ever, hiwalay sa Diyos, hiwalay sa Panginoong Jesus, at hinihintay na lang po ninyo yung pagtapon sa inyo doon sa Gehenna, literal hell. Okay? May literal pong hell. Totoo po ang impyerno. Kayo naman, isipin ninyo, palagay po ba ninyo, kung hindi totoo yung literal na impyernong yan, palagay nyo, bababa sa lupa ang God of gods, the God of the Milky Way, the God of the galaxy, the God of the universe, the Lord Jesus Christ. Do you think bababa siya sa lupa pag hindi totoo yan? Okay, that's something na iniiwan ko po sa inyo. Subscribe na po kayo dito, share the video. Share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.